Shalom, Shalom Aleichem. Babayan na ating isang pinagpalang araw sa ating lahat. Narito na naman tayo ngayon sa ating Preaching in the Wilderness series. At binabasa natin ang Ebanghelyo ng Panginoon na binabasa sa lahat ng mga Katolikong simbahan. So, binabati ko ang lahat, lalo yung mga kaibigan natin na madalas natin nakakasama dito. Si Brother June, Brother Romy, Mystery of Faith, si Jenny Clark, si Pablo, si David, at saka marami pang iba. So, the Gospel of today is taken from the Gospel of the Lord according to Saint Mark chapter 7 verses 13 to 23. Glory to you, Lord. Verse 14. He summoned the crowd again and said to them, "Hear me, all of you, and understand. Nothing that enters one from outside can defile that person, but the things that come out from within are what defile." When he got home away from the crowd, his disciples questioned him about the parable. He said to them, "Are even you likewise without understanding? Do you not realize that everything that goes into a person from outside cannot defile? Since it enters not the heart, but the stomach, and passes out into the latrine." Thus he declared all foods clean. But what comes out of a person, that is what defiles. From within people, their hearts come evil thoughts, unchastity, theft, murder, adultery, greed, malice, deceit, licentiousness, envy, blasphemy, arrogance, folly. All these evils come from within, and they defile. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. So, kahapon, ito yung karugtong ng Ebanghelyo kahapon, mga kapatid. At kung titingnan natin itong part na ito ay naibahagi din natin na kinote natin yung doon sa Matthew chapter 15 na kasi ang mga Hudyo lagi nilang inaabangan ang Panginoong Jesucristo na magkakamali at lagi nilang tinitingnan kung ano yung maaari nilang maisilip sa Panginoong Jesucristo at sa kanyang mga alagad. At makikita natin na yung patungkol sa paghuhugas ng kamay ang kanilang nasilip sa mga alagad kahapon na Ebanghelyo na paghuhugas ng kamay sapagkat yun ay nagiging tradition of their elders. At kahapon, dinifferentiate natin yung tradition na sinasabi sa Mark chapter 7, dito sa Mark chapter 7 verses 1 to 13, kasi kinlarify natin sapagkat itong Mark chapter 7 ay ginagamit ng mga separated brethren natin against us para sabihin lumalabag tayo ay nananangan sa mga traditional elders. Pero yun nga, pinaliwanag natin or binahagi natin na ang tradition na tinutukoy dito is different from our Catholic traditions, mga kapatid. So, dito makita natin na lalo na very clear sa atin, mga kapatid, na mismo ang Panginoong Jesucristo ang siyang naglilinaw nito sa atin na hindi ang pumapasok sa tao ang siyang makapagpaparumi sa tao, kundi yaong magmumula sa kanyang bibig sapagkat ito'y nagmumula sa kanyang puso. Amen? Okay. So yun, mga kapatid, ibig sabihin, we are not anymore obliged or we are not anymore bound by the Levitical law
Especially doon sa kanilang dietary laws, mga kapatid, yung mga Hudyo. Kasi kung ituloy natin ang basa, sabi niya, hindi yan ang makapagpaparumi sa atin. Ang makapagpaparumi sa atin, what comes from us, yung magmumula sa ating mga bibig. So, ang linaw niyan, mga kapatid. Ibig sabihin, we are not anymore bound by dietary laws, especially kung ano yung nakasulat doon sa Leviticus chapter 11. Kaya nga tingnan niyo dito Verse 18, He said to them, are even you? Kasi kinlarify ng mga alagad Hindi nila maintindihan kasi natural, Hudyo sila Hudyo itong mga alagad na ito at sila yung tapat na sumusunod sa kanilang mga dietary laws. Kasama yung sa Leviticus chapter 11, yung mga ipinagbabawal sa kanila ng mga pagkain. Kaya nga, di ba, binanggit din natin kahapon na kahit si San Pedro noong nagpakita sa kanya ng vision ng Panginoon doon sa Gawa chapter 10, sa Acts chapter 10, makita natin doon na nakipagtalo pa si San Pedro na hindi ako kumakain ng mga bagay na marurumi. Dito sa Acts chapter 10 verses 9 to the following verses, nakipagtalo pa doon si San Pedro. Sabi niya, hindi ako kumakain ng mga bagay na marurumi. So kung babasahin natin doon, na sinabi ng Panginoon, sabi niya, huwag mong ituring ang mga bagay na marumi na nalinis na. Kasi prior pa man, dito nga sa Mark chapter 7 verses 14 to 23, binrify or kinlarify nila ang sinabi ng Panginoon sa crowd para malinaw. Kaya ang sinabi dito sa Gospel according to Saint Mark, sabi dito, verse 18 to 19, He said to them, are you even likewise without understanding? Do you not realize that everything that goes into a person from outside cannot defile? Hindi makapagpaparumi sa kanya. Since it enters not the heart, okay, but the stomach and passes out into the latrine. Then may open-close parenthesis dito si San Marcos, sabi niya, thus he declared all foods clean. Take note sa open-close parenthesis dito ni San Marcos, thus he declared all foods clean. Ang open-close parenthesis dito, mga kapatid, hindi imperative, hindi interrogative ang nakalagay, kundi period. Ibig sabihin, declarative statement. Thus, he declared all foods clean. Walang interrogative na nagdududa pa si San Marcos. Hindi nakalagay na interrogative ang pananda na nakalagay is not interrogative or question mark, but period. Ibig sabihin, it is a declarative statement. Thus, he declared all food clean. Kaya nga pagdating dun sa Acts chapter 10, nung nagpakita ng vision ang Panginoon kay San Pedro, para siya, dahilan siya nagugutom na siya, para siya ay kumain, ay nagpakita ang Panginoon ng vision doon na ng iba't ibang uri ng mga hayop na ayon sa mga Hudyo ay labag sa sinasabi ng Leviticus chapter 11. Kaya kung titingnan natin doon ang discussion ni San Pedro, pakipagsagutan ni San Pedro doon sa Panginoon, sabi niya, hindi ako kumakain ng mga bagay, mga hayop na marurumi. Anong sabi ng Panginoon doon? Sabi niya, huwag mong ituring ang mga bagay na nalinis na marumi. So you see? So ibig sabihin, itong sinasabi sa verse 19 ay kino-confirm ng Acts chapter 10, mga kapatid, dito sa sinasabi dito sana. Okay. Verse 15, Acts chapter 10, verse 15, the boys spoke to him again a second time, what God has made clean, you are not to call profane. So you see? So, kung ano yung nilinis ng Panginoon, huwag natin ituturing na marumi. So therefore, makikita natin na we are not
anymore part doon sa dietary laws ng mga Hudyo. Yung Levitical laws nila. Especially kung ano yung nakasulat doon sa Leviticus chapter 11, mga kapatid. Kaya nga dito sa Galatians, according sa sulat sa mga taga-Galatia, may sinabi rito na kapag nananangan ka, okay, so hanapin natin mga kapatid. Galatians chapter 2 verse 21 tsaka 11. Hanapin natin. Tingnan natin dito mga kapatid. Sabi dito kasi related to inahanapin natin, no, mga kapatid. Sa verse 10, mga kapatid, Galatians chapter 3 verse 10, sabi niya, ang lahat ng nananangan sa pagsunod sa kautusan ay nasa ilalim ng isang sumpa sapagkat nasasaad sa kasulatan, sumpain ang hindi tumutupad sa lahat ng nasusulat sa aklat ng kautusan. So, ang lahat daw ng nananangan sa pagsunod sa kautusan ay nasa ilalim ng isang sumpa. Ayan, sapagkat nasasaad sa kasulatan, sumpain ang hindi tumutupad sa lahat ng nasusulat sa aklat ng kautusan. Hindi naman talaga natin kaya. That is why the Lord Jesus came for us, na siya yung gagawa ng mga bagay na hindi natin magawa. Galatians chapter 3 verse 10, mga kapatid. So if you are continuously clinging, yung kasama yung dietary laws ng mga Hudyo, you are under a curse kasi hindi mo naman talaga lahat masunod yung nirequire ng batas. Kaya nga dumating ang Panginoon si Kristo kasi hindi natin masasatisfy kung ano yung nirequire ng batas. Kaya nga siya dumating in our behalf para tubusin tayo. Ayan. So, okay, idiretso natin mga kapatid. Okay. When he got to then, but verse 20, but what comes out of a person, that is what defiles. Ayun, kung ano yung lumalabas sa ating mga bibig. From within people, from their heart comes evil thoughts, unchastity, theft, murder. Sa ating puso nagmumula ang lahat ng mga kasamaan. Adultery, greed, malice, deceit, licentiousness, envy, blasphemy, arrogance, folly. All these evils come from within and they defile. So yun pala yung nakakapagpaparumi sa atin kung ano yung mga harbor natin sa ating mga puso, mga kapatid. Hindi kung ano yung kinakain natin sa paningin ng Diyos. Kaya nga, di ba kahapon, nabanggit din doon kahapon na sa verse 6, sabi niya, these people honors me with their lips, but their hearts are far from me. In vain, though they worship me, teachings as doctrines, human precepts. So, yung sinabi ng pangkahapon, sabi niya, people honors me with their lips, but their hearts are far from me. So, napaka-importante sa Panginoon ang kung ano yung laman ng ating puso, yung disposition ng ating puso. So, yun yung kanyang pananaw. Kaya nga binanggit din natin kahapon doon sa 1 Samuel, di ba? Kinote din natin kahapon sa 1 Samuel, chapter 16, verse 7, na sinasabi niya, huwag mong tingnan, sinabi ng Panginoon doon kay Nathan, sabi niya, huwag mong tingnan ang kanyang kisig o ang kanyang panlabas na kaanyuan sapagkat ang tinignan ko ay ang kanyang
puso. Sabi dito 1 Samuel chapter 16 verse 7. Sabi dito, "But the Lord said to Samuel, do not judge from his appearance or from his lofty stature, because I have rejected him. Not as man sees does God see, because man sees the appearance, but the Lord looks into the heart." Okay, mga kapatid. So, ang Panginoon ay tumitingin sa ating puso. Hindi kung ano yung panlabas natin kaanyuan, kung ano yung ginagawa natin. Di ba? So, kahit magtutuwad ka pa dyan, na sinasabi mo, sinasamba mo ang Panginoon, kahit magluluhod ka pa dyan, magluluhod ka pa mula lalabas ng pintuan ng simbahan hanggang altar, kahit magkandala, gulong-gulong ka pa dyan, hindi yun magmamatter. Ang titingnan pa rin ng Panginoon, yung disposition ng ating puso. Totoo ba yung sinasabi ng ating puso? Nag-jive ba? Or may harmony ba yung sinasabi ng puso natin sa ng bibig natin sa sinasabi ng puso natin? Di ba? So hindi pwede na sinasabi mo na sinasamba kita, Panginoon, pero yung laman ng puso mo iba. Di ba? So yung tinitingnan ng Panginoon, ang linaw ng mga kapatid, na what defiles a person is not what coming in, but what comes out, kung ano yung lumalabas. So yun yung nakapagpaparami sa atin. So therefore, masasabi natin, we are not supposed anymore to do yung, hindi na tayo katulad ng Of course, may mga kababayan tayo, may isang sekta na itinatag yata ng 1863 na sinusunod nila itong dietary laws ng mga Hudyo. Ngayon, ang sinasabi sa Galatians chapter 3 verse 10, kapag patuloy ka pa rin nananangan sa kautusan, ay nasa ilalim ka ng sumpa. You are outside the grace of God. O, kadasan natin doon Galatians chapter 3 verse 10. Kasi hindi mo naman talaga kayang sundin. Kasi kung sinusunod mo lang yung ibang part, pero hindi mo naman sinusunod yung lahat ng part. Kasi tingnan mga kapatid ang dietary laws, part lamang yaon. Ngayon, kung yung sinusunod mo yung dietary laws, pero yung ibang nire-require ng batas, hindi mo sinusunod, then you are hypocrites. Sumpaid ka raw, mga kapatid. Okay, balikan natin Kasi yung dami ng batas na yun Ngayon, kung yun lang sinusunod mo, dietary laws lang, katulad ng mga kababayan natin na yung isang sekta or isang denominasyon na itinatag noong 1863, kung hindi ako nagkakamali. Ang sabi dito, mga kapatid Okay. Galatians chapter. Okay. Sa verse 10 hanggang 11, ang lahat ng nananangan sa pagsunod sa kautusan ay nasa ilalim ng isang sumpa. Sapagkat nasasaad sa kasulatan, sumpain na hindi tumutupad sa lahat ng nasusulat sa aklat ng kautusan. So kung hindi mo nasusunod yung sinasabi sa lahat ng aklat ng kautusan, ang sinusunod mo lang yung dietary laws lang. Sumpain ka. Okay? Verse 11, maliwanag kung gayon na walang ibibilang na matuwid sa paningin ng Diyos sa pamagitan ng kautusan. Yan. Hindi ka maaring maituturing na mapapawalang sala. Maliwanag kung gayon na walang taong ibibilang na matuwid sa paningin ng Diyos sa pamagitan ng kautusan, sapagkat ang pinawalang sala sa pamagitan ng pananampalataya ay mabubuhay. Verse 12, ngunit ang kautusan ay hindi nakasalalay sa pananalig sa Diyos, sapagkat sinasabi ng kautusan, ang tumutupad sa hinihingi ng kautusan ay mabubuhay sa pamagitan nito. Verse 13, tinubos tayo ni Kristo sa sumpa ng kautusan nang siya ay magdusa na parang isang isinumpa
sapagkat nasasaad sa kautusan, sinumpa ang bawat ibinitin sa punong kahoy. So you see? So we are not anymore bound doon sa dietary laws. Kasi kung sinusunod mo yun, pero the rest of the laws, hindi mo sinusunod, eh wala ka na. Nasa ilalim ka ng sumpa. Kasi marami yun mga kapatid. So, kaya hindi po tayo sinasabi, hindi po tayo kasama doon sa dietary laws na mga Hudyo sa Leviticus chapter 11. Ang linaw sinabi dito sa Mark chapter 7 na may open close parenthesis dito na declarative statement. Thus he declared all food clean. At kinonfirm ng vision doon sa Acts chapter 10 na sinasabi niya, huwag mong ituring ang mga bagay na nilinis na ng Panginoon na marumi. So bakit niyo pa rin ituturing na marumi? Okay? Yan, mga kapatid. Okay, so kaya nga may sinasabi din mga kapatid sa 1 John mga kapatid kaya nga na importante sa Panginoon yung nilalaman ng ating puso. Kaya meron dito sinasabi sa 1 John chapter 3 mga kapatid, ang sabi dito. Okay. So 1 John chapter 3 verse 15 mga kapatid. Ito na ituloy natin dito na napaka-importante para sa Panginoon yung kung ano yung nilalaman ng ating puso mga kapatid. Okay. Sabi rito sa 1 John chapter 3 verse 15, mamamatay tao ang napupuot sa kanyang kapatid at nalalaman ninyong ang buhay na walang hanggan ay wala sa mamamatay tao. So you see, makita natin, napupuot. Pag sinabing puot, it is, ito yung estado ng puso natin. Gigil na gigil, galit na galit. Di ba kapag meron kang hatred, mga kapatid, kapag meron kang bitterness, meron kang hatred, di ba anong sinasaksak ng demonyo sa'yo? Parang gusto mo nang patayin, gusto mo nang sumpain, nagsasalita ka na ng hindi maganda doon sa kapwa mo. So, tinuturing ng banal na kasulatan na mamamatay tao ka na. Mapuot ka lang. So, ganun. Ang puso natin, kung ano yung nilalaman ng puso natin, yun pala ang nakapagpaparumi sa atin. Pero mo, mapuot ka lang. Tinuturing ka ng mamamatay tao. Kasi kapag napupuot ka, mas malalim yan sa galit, di ba mga kapatid? Kapag napupuot, mas malalim po yan sa galit. Yung, ewan ko anong, sino nakaranas niyan, di ba? Pinapatay mo na siya doon sa isip mo. Pinapatay mo na siya kung ano-ano na yung ginagawa ng isip mo sa tao ngayon. Kahit sa panaginip mo, na naginip ka. Mga kapatid. So, ibig sabihin, mga kapatid, na napakahalaga pala sa Panginoon yung puso natin. Since na ito yung tinitingnan ng Panginoon sa pagharap natin sa Kanya. Yung sinasabi sa 1 Samuel chapter 16 verse 7. He is not looking with our outside appearance, but He is looking what is inside our hearts. Of course, baka mamaya sabihin nyo, i-clarify din natin. Ganun naman pala God is not looking what is inside our hearts, not what is our outside appearance based sa 1 Samuel 16 verse 7. Sige, magsimba na lang ako ng naka-spaghetti. Okay? Nung
nagsuot ka, nag-isip ka kung ano yung isuot mo, nag-isip ka muna di ba mga kapatid, nag-isip ka muna Ano ba yung nilalaman mo? Ano ba yung nilalaman ng puso mo? Ano ba yung nilalayo ng puso mo? Bakit ka nagsuot ng ganon? Di ba? So yung actions natin ay nagmumula yan sa ating puso di ba? Kung ano yung then iisipin natin, then igagalaw ng ating mga kamay. Kaya baka sabihin natin kasi, yun naman pala sinasabi ng Biblia na ang tinitingnan pala ng Diyos is kung ano yung nilalaman ng ating puso, hindi yung ating panlabas na kaanyuan. Di magsuot na lang ako ng spaghetti, ng crop top, labas puso, labas dibdib sa pagsimba. Kasi si Lord naman pala, tinitingnan niya yung panlabas na ang puso ko, hindi ang panlabas na kaanyuan ko. Pero ano yung motives mo? Di ba? Ano yung motives mo bago mo gawin yun? Ano yung motivation mo? Ibig sabihin, nag-isip ka muna. Nag-conceive sa puso mo kung bakit ka gusto mong gawin yung ganun. Nagkakasala ka pa rin, mga kapatid. Okay. So, yan yung patungkol ngayon sa ating ebanghelyo. Okay, so na ang Panginoon pala, ang tinitingnan niya ay hindi kung ano ang kung ano yung makapagpaparumi sa atin yung kinakain natin, kundi ang kung ano yung lumalabas sa ating mga bibig, mga kapatid. So, yun yung ating laging tandaan na katulad niyan. Kaya nga ang meron dito sa Salmo na bilang mga Kristiyano ay hindi na dapat tayo nagmumura. Okay? Hanapin natin mga kapatid. So bilang mga Kristiyano, hindi na tayo dapat nagmumura mga kapatid. Dito. Sa Ephesians chapter 4 verses 17 to 32. Sabi dito. So ibig sabihin, ito yung mga bagay na nakakapagparumi sa atin sa Panginoon. Puntahan natin mga kapatid, Ephesians chapter 4 verses 17 to 32. Yung sabi dito, sa ngalan ng Panginoon, sinasabi ko't iginigiit, huwag na kayong mamuhay na gaya ng mga hintil, walang kabuluhan ng kanilang iniisip, at wala silang pangunawa dahil sa kanilang kamangmangan at katigasan ng ulo, wala silang bahagi sa buhay na kaloob ng Diyos. Sila'y nagumon sa kahalayan at walang kahiyan, kaunti man, wala na silang inatupag kundi tawang kalaswaan. Hindi ganyan na natutuhan ninyo kay Kristo. Kung talagang pinakikinggan ninyo ang aral niya at naturuan kayo ng katotohanan na kay Jesus, iwanan ninyo ang dating pamumuhay, hubarin na ninyo ang inyong dating pagkatao na napapahamak dahil sa masasamang pita. Magbago na kayo ng diwa at pag-iisip at ang dapat makita sa inyo'y ang bagong pagkatao na nilikhang kalarawan ng Diyos, kalarawan ng kanyang katwiran at kabanalan. Dahil dito, itakwil ng bawat isa ang kasinungalingan at ang lahat ay magsalita ng katotohanan sa kanyang kapatid sapagkat ay bahagi ng isang katawan. Kung magagalit man kayo, iwasan ninyong kayo'y magkasala. Agad ninyong pawiin sa kalooban ang galit.
Huwag ninyong bigyan ng pagkakataon ng diablo. Ang magnanakaw ay huwag nang magnakaw, sa halip magtrabaho siya at gamitin ang kanyang kamay sa anumang gawaing marangal upang maitulong sa mga nangangailangan. Huwag kayong gumamit ng masasamang pananalita. Ayan, mga kapatid. That is what defiles us. Sikaping lagi ang pangungusap ninyo yaong makabubuti at angkop sa pagkakataon upang pakinabangan ng makaririnig. At huwag ninyong dulutan ng pigati ang Espiritu Santo, sapagkat ito ang tatak ng Diyos sa inyo, ang katibayan ng inyong katubusan pagdating ng takdang araw. Verse 31, alisin na ninyo ang lahat ng sama ng loob, galit at puot. Huwag na kayong mambubulyaw, manlalait at mananakit ng damdamin ng kapwa. Sa halip, maging mabait kayo at maawain sa isa't isa at magpatawaran tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. So you see, mga kapatid. So that is supposed to be bilang mga Kristiyano. Yun yung mga sinasabi natin, yung makapagpaparumi na sa atin sa paningin ng Diyos, hindi kung ano yung kinakain natin, mga kapatid. Okay, hanapin natin. Meron pa, mga kapatid. Dito sa awit 37. Mga kapatid, puntahan natin sa awit 37. Buksan niyo po sa Bible niyo. Awit 37 or Psalm 37. Sige po, punta po tayo sa Bible niyo. Buksan niyo po sa Bible niyo sa Psalm. So, wala rito. Hindi ka makita, mga kapatid. Hanapin natin lang mamaya. Ito. Sa Psalm 34 pa nga, mga kapatid. Sa Psalm 34 verse 13 to 14. Ito, mga kapatid, ang sinasabi, tignan nyo. Hindi pala Psalm 37. Sabi dito, salitang mahalay at pagsisinungaling ay dapat iwasan at huwag banggitin. Mabuti ang gawit, masamay layuan, pagsikapang kamtin ang kapayapaan. So, salitang mahalay at pagsisinungaling ay dapat iwasan at huwag banggitin. So, ano ba yung mga mahalay na words, mga kapatid? At pagsisinungaling. So, yun yung dapat iniiwasan na natin, mga kapatid. Yung very common sa atin, parang ginagawa na lang natin, di ba, sa panahon ngayon, parang ginagawa na lang natin normal, normalize lang natin. Which is not supposed to be, mga kapatid.
Kasi yan yung nakapagpaparumi sa atin sa paningin ng Diyos. Yung kung ano yung mga mahahalay o yung mga sinasabi natin, yung mga binabanggit natin, yan yung nakapagpaparumi sa atin sa paningin ng Diyos. Kaya nga, kung babalikan natin yung Ebanghelyo, yun nga kanina, sinasabi natin, kahit magtutuwad ka pa dyan sa simbahan, magluluhod ka pa dyan mula pinto hanggang altar, pero until now, hindi ka pa rin nagpapatawad, nonsense yung ginagawa mo. Nasabihin ng Panginoon, ayusin mo muna sarili mo, ayusin mo muna puso mo, ayusin mo muna disposition mo. Kasi ang tinitingnan ng Panginoon, hindi kung ano yung ginagawa nating expression. Diba binanggit na nga natin kahapon? Na sinasamba kita, O Diyos, yan ang hangarin ko, makita ka. Diba? So it does not matter, mga kapatid. Ang napakahalaga pa rin sa atin, ano yung disposition ng puso natin. Diba? So kahit anong gagawin mo dyan, magluluhod ka dyan, magdadapa-dapa ka dyan, pero ang puso natin, puno pa rin ng galit, puno pa rin ng paghihiganti, puno pa rin ng puot, na ang puot pala, kapag napupuot ka pala sa kapwa mo, pero kapag mayroon ka palang puot sa puso mo, ay itinuturing ka ng banal na kasulatan na mamamatay tao. At kapag mamamatay tao ka, ay walang bahagi ka sa buhay na walang hanggan. Yan, mga kapatid. Kapag mamamatay tao ka, wala kang bahagi sa buhay na walang hanggan. Take note ha, napupuot pa lang yun, hindi ka pa nakakommit ng actual crime na patayin mo yung tao. Pero the fact na napupuot ka ay maituturing ka na mamamatay tao. So you see, hindi hintayin ng Panginoon na makapatay ka muna bago kanya ituturing na mamamatay tao. Napupuot ka pa lang sa kapwa mo, ay ituturing ka na mamamatay tao. Sapagkat yan ang tinitingnan ng Panginoon, ang disposition ng ating puso. Hindi kung ano yung mga what comes in, hindi yung kung ano yung kinakain natin. Kaya nga, tayo sa Catholic Church, nag-enjoy na tayo ng lechon. Yung iba ay ayaw pa rin. Di ba? Walang sinabi sa Biblia na kapag kumain ka ng ganun ay maiimpyerno ka. Kasi nilinaw ngayon ng banal na kasulatan. Thus, ano sabi doon? Kanina sa Mark chapter 7, thus, He declared all food clean. All foods clean. Lahat ng pagkain ay malinis. Yung open-close parenthesis doon, hindi interrogative statement mga kapatid, but a declarative kasi period ang nakalagay. Open-close parenthesis, sabi niya, thus He declared all food clean. Period. Ibig sabihin, declarative statement. Hindi interrogative. Na tila baga kung interrogative, ibig sabihin, yung manunulat ng Ebanghelyo ay nagdudula pa siya na para bagang sinasabi ng Panginoon, parang implied lang. Hindi sinasabi ng Panginoon doon na implied lang. Mga kapatid, kundi talagang declarative. Kasi kung implied lang, ang sinasabi niya doon, dapat may merong question part, may kung parang hindi pa sigurado, dapat question mark ang nakalagay. Pero nakalagay doon, thus He declared all food clean. So bakit ka pa mananangan doon? Bakit ka pa susunod sa tinuturo ng mga kapatid natin sa Seventh-day Adventist? Tapos ito pala si Brother Amek yung napuntahan na natin. Si Brother Amek ay binabanatan siya ng mga kasamahan niya dati sa Seventh-day Adventist.
Makikita ko sa video yung mga bumabanat sa kay Brother Amek ay mga gigil na gigil. Yung aura, yung what we call this, yung ang kuha ng kanilang mga mukha ay galit na galit sila. Tapos tiningnan ko yung kuha ng ano bang tawag, other term ng aura. Yung ang glow ng mukha ni Brother Amek ay malinaw. Sa kanila gigil na gigil. Kung ano-anong pinagsasabi na bakit. Ang reason kung bakit si Brother Amek ay nag-convert sa Catholic Church. So makikita mo, take note mga kapatid yung mukha natin, ang mukha natin ay nagsasalamin kung ano ang nilalaman ng puso natin. Most of the time. Take note natin. Tingnan nyo minsan, kapag galit kayo, tingnan nyo yung sarili nyo sa salamin. Di ba? Nagre-reflect sa ating mukha. Nagre-reflect sa ating mukha kung ano yung nilalaman ng ating puso. Di ba? Kung malungkot ka, di ba? Makikita sa mukha mo. Kung masaya ka, makikita sa mukha mo. Kung galit ka, makikita sa mukha mo. Di ba? So, hindi na tayo, kaya wag na kayong maniwala doon na kinakailangan upang wag ka nang dapat sinusunod natin yung Levitical law, yung dietary law, Leviticus 11. No. Hindi na tayo obliged doon. Kaya nga isa sa mga batas pa dati, kung naalala nyo, ang mga Hudyo, nagtalo-talo din sila about sa pagtutuli. Na kailangan ng mga convert ng mga Kristiyano ay magpatuli. Ay, pinagtalunan na nila yan, mga kapatid. Hindi na necessary. Sabi ni San Pablo, sapagkat maging ang mga hintil ay tumanggap din ng Espiritu Santo. Sa atin, natural sa atin, ang circumcision is hygiene na lang yun sa atin. Hygiene. Sa atin, mga kapatid. Hindi na yan dahilan dun sa pagsunod sa kung ano yung sinasabi sa banal na kasulatan. Na dapat, after 10 days, after 8 days, tuliin yung bata para ka mapabilang sa covenant ng Diyos. Sa atin, we are not obliged with that. Kasi ang atin na mga Kristiyano, for us to be a part of the Christian community, to be a part of the church, is we need to be baptized. Yun yung sa atin. Not anymore doon sa circumcision. So, kung magpa-circumcise man tayo, it's not anymore kung ano yung sinasabi sa banal na kasulatan. It is because, sa hygiene at saka yung parang kuminsan pride. Kasi kapag hindi ka nagpatuli, ay bubulihin ka. Di ba mga kasi nakakatawa man, di ba? Yan, pinagtalunan yan about sa circumcision. So, kung yung circumcision na part of the law, na pinagtalunan, na hindi na raw necessary na sundin ng mga Kristiyano, then much more about sa dietary laws, yung Levitical law, dun sa Leviticus 11. Kasi mismo, ang nag-declare nga doon na about nga sa circumcision is mga alagad lang. Na it is not anymore necessary na sundin natin ng mga Kristiyano. Pero ang patungkol sa pagkain, mismo ang Panginoon nagsabi na hindi ang pumapasok sa tao ang makapagpaparumi sa kanya, kundi ano yung lumalabas sa kanya. Di ba? So, circumcision about law, yung ritual, about sa ritual ng circumcision, it's not anymore necessary for us. Kasi ang atin, parang pababilang tayo sa community, sa church, sa body of Christ, is through baptism, not anymore through circumcision. Yun yung sa kanila. For you to become a part of God's covenant people, you must be circumcised. Kaya nga kung makikita niyo yung kwento na si David ay hinarap niya si Goliath, noong nagmamasid si David na nilalait ni Goliath ang mga Hudyo, mga Israelita, ano sabi ni David? Who is this uncircumcised man who defiles the army of the living God? Ang sinabing uncircumcised, sinasabi ni David, parang sinasabi niya, who is this
man who is not belong with God's covenant people, that defiles God's army. Okay? Sa atin, mapapabilang tayo sa body of Christ through baptism, not circumcision. So kung ang circumcision ay hindi na inimpose ng mga alagad sa mga Kristiyano, ay much more ang dietary laws na mismo ang Panginoon ang nag-declare na thus He declare all food clean. Then sa Acts chapter 10, sinasabi, huwag mong ituring ang mga bagay na nilinis ng Panginoon na marumi. Yan lang kapatid. At saka ang simbahan. Ang simbahan natin, sa Catholic Church, sino ang dapat nating pakinggan? Hindi yung mga outside preachers. Hindi yung outside from the church na nangangaral ang ating pakikinggan. Ang pakikinggan natin ay kung ano yung sinasabi ng mga church authority natin, ng ating mga kaparian, ng ating mga obispo. Yun yung ating pakikinggan. Kasi ang sinasabi dun sa, di ba, babalik na naman natin, kasi kahapon, yung part related binanggit na natin yan kahapon. Ang meron na tayong simbahan, meron na tayong authority na simbahan. Anong sinasabi dun sa Matthew 16:19? I will give you the keys of the kingdom. Whatever you will bind here on earth shall be bound in heaven. Whatever. Ay, naintindihan mo natin yung word na whatever? Whatever. Naintindihan mo natin? Malinaw ba mga kapatid? You will bind here on earth shall be bound in heaven. Whatever you will loose here on earth shall be loosed in heaven. Dalawang beses inulit yun. Matthew 16:19 and then dun sa Matthew chapter 18 verse 18. So we have the church authority. Sila ang ating pakikinggan. So the church authority doesn't speak anymore about dietary laws. Magdi-declare lang ang simbahan ng about sa ating dietary, about kapag pagdating na ng mga Lent. Mga kapatid, sabihin ng simbahan, we are obliged to abstain on meat of Fridays of Lent and to have a fasting on Ash Wednesday and Good Friday. Yan lang. Pero hindi na sinasabi ng simbahan, mga kapatid, sundin natin yung Levitical law. Sa Leviticus chapter 11, wala na, mga kapatid. Ang pakinggan natin simbahan. Siya yung may authority sa atin, not anymore the Jewish people. The church, the Lord Jesus Christ has established a church already. And this church has the authority to loose and bind. So therefore, sila yung ating pakikinggan, not anymore the Jewish community. Kaya nga kung babasahin natin yung First Council of Jerusalem, ayun, nabasa na yun na siguro yun sa Acts chapter 15, di ba? Ano ang declaration doon? Kung ano yung napag-usapan ng mga apostol, yun yung pinatupad nila. Challenge ko sa inyo, basahin yung gawa, Acts chapter 15, the First Council in Jerusalem. Okay. The First Council in Jerusalem. Ito, verse 18, Acts 15:18. Ito yan, after yung parang concluding word sa kanilang First Council, sabi niya, kaya't ang pasya ko'y huwag nating ligaligin ang mga hintil na lumapit sa Diyos. Sa halip, sulatan natin sila na huwag kakain ng anumang inihandog sa Diyos-Diyusan, huwag makiapid, huwag kakain ng hayop na binigti, ng dugo, sapagkat mula unang panahon, ang kautusan ni Moises ay binabasa sa mga sinagoga tuwing araw ng pamahinga at pinangaral ang kanyang salita sa bawat bayan. So yun yung unang nangyari sa Council of Jerusalem, yung pasya ng mga alagad. It's not anymore kung ano sinabi ng Panginoon. Kung ano yung decision ng council, ng church, ng mga leader. Kasi the church has the authority to impose, to bind and loose, mga kapatid. Kaya nga, pag sinabi ng simbahan,
pwede kainin yan. Sige, go ahead. Kaya nga, hindi na tayo kasama doon sa Leviticus 11, mga kapatid. Huwag mo nang pagurin sarili mo. Kasi kapag mananangan ka sa pasunod sa kautusan, ay nasa ilalim ka ng sumpa. Yung sinasabi kanina sa Galatians chapter 3, verse 10. Kaya nga dito sa First Council of Jerusalem, dito umiral, dito natin makikita na yung sinabi ng Panginoon sa Matthew 16:19 na sinasabi niya, whatever you will find here on earth. Matter Galaxy. Thank you for that. Whatever you will find here on earth. So hindi yun yung hindi naintindihan ng marami. Yung word na whatever. Kaya nga kapag magsalita ang simbahan, ay wala ka dapat question. Problema na ni Lord yun. Kung ano yung nila. Kasi ang Holy Spirit, given already sa atin eh. Trabaho ng Holy Spirit yun. Na i-direct sila kung ano ang tama at anong mali. Hindi na natin trabaho yun. Ang sa atin lang is kung ano yung sinasabi nila sa Luke chapter 10 verse 16, ang nakikinig sa inyo ay nakikinig sa akin, ang nakikinig sa akin ay nakikinig sa nagsugo sa akin. Yun lang. They have the authority. So therefore, we need to listen. Who are we to question? Do we have authority to question them? No, we have not. Problema na ng Espiritu Santo yun. Magkakamali sila? Ay, ano yun? Hindi ginagampanan ng Espiritu Santo yung kanyang tungkulin. That is the ministry of the Holy Spirit, not ours, mga kapatid. Kaya nga kung ano yung itinuturo ng simbahan, katulad yan, paano umiiral yon doon sa Acts 15, paano na ipakita yung pag-iral ng authority na whatever you will bind here on earth shall be bound in heaven, whatever you will loose in earth shall be loose in heaven. And then inulit sa Matthew 18:18, di ba? At ipinakita na nga nila dito sa first chapter 15 ng Acts, yung First Council of Jerusalem. Di ba? Meron pa mga bagay na, yun nga, sinasabi din natin kahapon na kina-question ng iba nating mga kapatid sa ibang sekta na there are teachings in the Catholic Church which is unbiblical. Sabi nila, which is unbiblical. Kasi may mga turo daw ang simbahan na wala sa Biblia. Sinasabi lang nila yun kasi hindi nila naintindihan yung authority given to the church. Yung sinasabi sa Matthew 16:19, whatever. Kaya nga, di ba, tingnan nyo, nasa Biblia ba yung contraception? Meron ba kayo verbatim na sinasabi na ang contraception? Wala eh. Pero, nagsasalita ang simbahan about the contraception na bawal. Supposed to be. Hindi lang supposed to be. It must. Lahat ng mananampalataya ay huwag dapat gumamit ng contraception. Baka hindi nyo alam yan. Kaya kapag gumagamit ka, you are committing a mortal sin. Abortion. Meron bang salita sinasabi na abortion sa Biblia? Verbatim? Thou shall not abort. Nakalagay doon, thou shall not kill. Of course, doon pasok yun. Pero yung word na verbatim na abortion, wala. Pero ang simbahan ay nagsasalita ng tahasan patungkol dito. At kapag magsalita ang simbahan ng patungkol dito na ganun, is we are obliged to obey. Because if we don't, we will be violating kung ano yung sinasabi sa Luke chapter 10 verse 16. Mga kapatid. Magiging wala na tayong pagkakaiba kay Martin Luther. Diba? Si Martin Luther, nagiging piling matalino kaysa sa simbahan. But he failed. Yun nga, kahapon, nabanggit din natin yung about sa kanya kahapon, na yung isang madre ulitin natin, yung isang madre, naghahanap sa ng isang Catholic Church sa Germany. Ang napasukan niya is Lutheran Church, ang simbahan ni Luther.
natural, walang yung design ng simbahan ni Martin Luther ay walang pagkakaiba doon sa design ng ating simbahan, mga kapatid. So, good morning po, Brother John. Walang pagkakaiba sa mga design ng simbahan ni Martin Luther sa simbahan natin. So, nung pumasok doon ang isang madre na yun sa Lutheran Church, nagkaroon sila ng nakakatakot na vision. Nakita niya si Martin Luther sa impyerno. Yung vision na yan ay hindi aprobado ng simbahan, of course. Hindi aprobado ng simbahan. Kasi natural, kung aprobahan ng simbahan niya, diba? Iimbestigahan ng simbahan ng masusi yan kung totoo ba talaga yun, legitimate ba yung naging vision ng madre. Kasi sa atin, mga kapatid, sa atin sa Catholic Church, tayo, sa Catholic Church, hindi tayo. Good morning po, Father Jason Santos. Si paring Katoliko. Si Father Jason Santos. Sa atin sa simbahan, hindi tayo basta-basta naniniwala sa kung ano lang yung pinupost sa Facebook o sa YouTube. Sa atin, sa Catholic Church, ang hirap, ang higpit bago paniwala ng isang vision or isang miracle or isang mga apparition. Hindi tayo basta-basta na maniniwala doon na kapag may sinabing apparition ay paniwalaan na kagad, no? Idadaan yun sa masusing pag-aaral, mga kapatid. Ganun sa Catholic Church. Ay mga kapatid natin sa ibang sekta, katulad ng si Angelica Zambrano ba yun? Maraming naniwala dun eh. Diba? Angelica Zambrano, pinost lang sa Facebook, tapos nagsalita lang siya. Pinaniwalaan na nila. Sa atin sa Catholic Church, hindi tayo ganun. Pag mayroong isang vision, mayroong isang apparition, mayroong isang miracle, idadaan sa masusing pag-aaral yan, mga kapatid. Grabe yung scrutiny dyan, umaabot ng tag-ilang taon kuminsan. O like for example, dito sa atin, yung apparition sa lipa, hindi na-approve ng simbahan, na extraordinary. O, di ba? Nakasuhan pa nga si Father Wilson Cabading, ni Harriet Demetrio ba yun? Ang kuha natin sa PPCRB, chairman natin sa PPCRB, kaya nakasuhan si Father Wilson Cabading, yung exorcist natin sa Archdiocese of Manila, sapagkat nagsalita sa patungkol dito. Ganun sa atin, mga kapatid. Huwag tayo basta-basta na kapag pinost lang sa Facebook, paniwalaan na kaagad. Sa atin hindi ganun. Unless na kapag na yan ay naimbestigahan na ng simbahan, naaprubahan ng simbahan na yan ay legit, then believe on it. Yun sa atin. Huwag tayong kagaya ng mga kapatid natin sa protestante. Si Angelica Zambrano. Subukan nyo i-click yung sinasabi ni Angelica Zambrano. Di ba? Ang kinuha ni Angelica Zambrano, pinaniwalaan kagad ng mga protestante kasi against sa atin, laban sa atin sa Catholic Church. Yung sa atin, yung vision ng isang madre na nakakita siya ng vision na nakatakot, na nakita si Martin Luther sa impyerno. Di ba? Ano magiging kahulugan nun? Ibig sabihin, kung si Martin Luther na nagpasimula ng Protestantism na punta sa impyerno, then ano mangyayari sa magiging tagasunod niya? Di impyerno din. Lahat ng mga protestante, impyerno din. Kasi kung i-qualify natin sa banal na kasulatan, talagang ma-impyerno sila. Bakit? Bakit? Kasi sinasabi doon sa Galatians chapter 5 verse 19 to 20, yung dalawang word doon, yung lahat na yun ay pinapangaral nila, yung lahat doon sa pinapangaral nila. Kasi against sa atin yung iba doon. Maraming mga taong gumagawa ng ganun. Pero yung dalawa doon na word na pagkakabahagi at pagkakampi-kampi, hindi nila hina-highlight. Sila ay mga gumagawa ng ganun. They are creating dissension in the body of Christ, in the church. Jesus established only a church, but they are establishing their own. Yung pagkabahagi at pagkakampi-kampi kasama doon sa babala.
na hindi, binabalaan ko kayo nung una na hindi makakapasok sa karya ng langit ang gumagawa ng gayong mga bagay. Basahin niyo Galatians 5:19 to 20, mga kapatid. May warning doon. Of course, kung may mga ginagawa tayong iba doon, nakasama doon, kasama tayo sa pinababalaan. Pero yung dalawa na yon, na hindi hina-highlight ng mga kapatid natin, yung Galatians, yung pagkabahagi at pagkakampi-kampi, kasama sila doon. Yun nga, sabi natin, kung i-qualify natin, totoo talaga si Martin Luther sa impyerno. Bakit? Yun nga yung sinasabi. At saka yung sinasabi sa Romans chapter 16, 17 to 18. Avoid those people who create dissensions, for these people are not actually serving God, but their own personal interest. Kung basahin niyo doon, mga kapatid. At itong mga tao na ito ay sinasabi doon sa Matthew 12:30, ang hindi panig sa akin ay laban sa akin, at ang hindi tumutulong mag-ipon ay nagkakalat. So therefore, kung titingnan natin, i-qualify natin, masasabi natin na legit yung vision ng madre na nakita niya na si Martin Luther sa impyerno. So kung si Martin Luther na pinaka-ulo or pinaka-ama ng Protestantism ay nasa impyerno, what will happen sa mga tagasunod niya? What will happen sa mga sumunod sa mga footsteps niya? Ano mangyayari? Of course, kung yung tatay nyo na nagpasimula ng Protestantism ay nasa impyerno, so therefore, ang sinasabi na ikaw din ay magiging katulad niya kung hindi mo iibahin ang daan mo. Ang daan mo dapat, instead na sundan mo yung bakas niya, dapat bumalik ka kung ano yung inalisan niya. Kasi mapapahamak ka doon sa pupuntahan niya eh. Bakit mo pa susundan yun? Hindi bumalik ka. Yan mga kapatid. Sige nga, di ba? Walang ano dyan, walang kayang mag-refute dyan. Kaya nga yung very consistent lahat ng mga kapatid. Kaya nga sinasabi sa banal na kasulatan sa Psalm 127 verse 1. Maliban na ang Diyos ang nagtayo ng isang bahay, walang kabuluhan yaong ginawa ng isang panday. So therefore, kung ang sekta mo o denominasyon ay tatag lamang ng tao, walang kabuluhan yan. Ayon sa banal na kasulatan sa Psalm 127 verse 1. Sapagkat ang Panginoon ay siya mismo ang nagtayo ng kanyang bahay. Itinayo niya sa ibabaw ng bato. Di ba? Matthew 16:13 to 20 at saka yung sa Matthew 7:24. Ang isang matalino ay katulad ng taong nagtayo ng bahay sa ibabaw ng bato. Dumaan man ang unos, bagyo, o anumang baha, hindi nasira ang bahay sapagkat nakatayo sa ibabaw ng bato. Sige nga, mga kapatid. Kaya kapag napapabilang ka sa isang sekta na tatag ng tao, walang kabuluhan. You are part of dissension. You are part of what Saint Paul warns in Galatians 5:19. Gusto mo, puntahan natin. Although, kasama tayo doon kapag may ginagawa tayong ganoon pa. Of course. Ayusin na natin. Pero meron dito na itong dalawa na ito na hindi nga pinipreach hindi ina-highlight ng mga protestante natin, mga kapatid, mga separated brethren natin. Sabi dito sa Galatians chapter 5 verse 19, hindi maikakaila mga gawa ng laman, pangangalunya, karimari-marim, na pamumuhay, kahalayan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pagkukulang, pagkapuot, pagkagalit, paninibugho, kasakiman. Yan, ito. Pagkabahabahagi, ayan, i-highlight din natin. Kasi lahat nun kasama yun Pagkabahabahagi, pagkakampi-kampi, pagkainggit, paglalasing, walang taros na pagsasaya, iba pang tulad dito.
binabalaan ko kayo tulad noong una, hindi tatanggapin sa kaharian ng Diyos ang gumagawa ng gayong mga bagay. Of course, lahat yun dapat tanggapin natin. Titingnan natin kung meron ba tayo ng ganun. Sila, di ba sinasabi nila, banal na sila eh. Kinikilala na born again na sila. Bagong buhay na raw sila. Pero yung dalawa na yun, hindi nila pinifritz yung pagkabahabahagi at pagkakampi-kampi. Kulang pa rin sila ng dalawa. No. Ay di. Ano sila? Pinabalaan ko kayo noong una na hindi tatanggapin na hindi tatanggapin sa kaharian ng Diyos ang gumagawa ng gayong mga bagay. Okay? So, kasama tayo doon mga kapatid. Kapag gumagawa pa tayo ng mga bagay na nakalasulat doon. Yan. So, ganun. So, kung titingnan natin, yun na nga, ang warning. Kung titingnan natin, ibig sabihin, yung vision ng Madre, bagamat hindi inaprubahan ng simbahan yun, na legit, kasi hindi naman siguro sinabmit for approval eh. Yung vision ng Madre. I-check nyo, hindi ka lang alam kung sa YouTube nakalagay. The vision of a nun about Martin Luther. Hanapin ko. Take note, tingnan ko mga kapatid. Kasi kung napaka-importante yun. Napaka-importante yun. Si Martin Luther kasi nagpasimula ng Protestantism. For the first 1,000 years, there is only one church that exists, and that is the Catholic Church. Of course, after 1054, nag-break away ang Orthodox Church. Pero sa kanilang ginawa, di ba, anong nangyari? Yung pinaka-central authority ng Orthodoxy dati, ang Constantinople, ang Turkey, bumagsak sa Ottoman. Di ba, andun ang Hagia Sophia. Until now, nabawi pa ba? So, ipagpapakita na the Lord doesn't approve division or dissension, mga kapatid. Okay, hanapin natin yung nasabi ko. The vision of a nun. Okay, Martin Luther. So, hindi naman sinabmit na siguro. Hindi naman kasi sinabmit siguro sa Vatican for approval. Kasi neutral. Sabi dito, ito sa may dito sa Catholic Study Fellowship sa January 15, 2024 na post nila. The nun who saw Martin Luther in hell, Sister Clotilde Michele, 1849-1911, also known as Sister Maria Serafina of the Sacred Heart, received vision during her life, most notably on November 10, 1883. Sabi niya, while in Germany, in a small village, she was looking for a church to pray and reflect in. She found one, and it so happened to be a Lutheran church. Her guardian angel came to her and said, "Arise, for this is a Protestant church. I want to make you see the place where Martin Luther was condemned and the fame he suffered as a punishment for his pride." Yan. At that moment, she saw Luther in the deepest place in hell. He was on his knees, surrounded by a huge number of devils with hammers, driving large iron nails into his skull. Oh, hallelujah. He was consigned to the fires of hell for starting the Protestant rebellion. You see? Isa pa. May kasunod. Padre Pio also said that Martin Luther is in hell, and Christians today who follow him will meet the same end, and those who do not submit themselves to the Pope and the teachings of the Catholic Church are also going to hell. Saint Padre Pio said that Luther was a great heretic and his faith was horrific and terrifying. Alam natin si Padre Pio isang napakabanal na santo na meron siyang stigmata. Bago makilalanin
na siya ay may stigmata, ay dumaan din siya sa matinding pagbabatikos. Dumaan siya sa matinding scrutiny until such time na patunayan na legit yung kanyang mga stigmata. Ganun ang simbahan. So si Padre Pio nagkaroon din ng pangitain na nakita niya si Martin Luther sa impyerno. Antindi mga kapatid ha? So, ito sa kuha ng Catholic Study Fellowship, post nila January 15, 2024. Catholic Study Fellowship. So kung titingnan natin, i-qualify natin, katulad ng nabanggit natin, ay talagang ka-impyerno yung division, yung pagkabahagi at pagkakampi-kampi, mga kapatid. So, katulad na nabanggit natin ng mga talata sa Biblia, mako-qualify talaga siya. Kaya yung si Sister Clotilde na yun, Michele, nakita niya, sabi ulitin natin, at that moment, ito, basahin natin ulit ako, habang binabasa ko, grabe, very, very strong word, mga kapatid. The nun who saw Martin Luther in hell, Sister Clotilde Michele, 1849-1911, also known as Sister Maria Serafina of the Sacred Heart, received visions during her life, most notably on November 10, 1883. Yan. While in Germany, in a small village, she was looking for a church to pray and reflect in. She found one, and it so happened to be a Lutheran church. Yan, simbahan ni Luther. Her guardian angel came to her and said, yun, natural, sigurado, banal na madre ito kasi sa Sacred Heart. Her guardian angel came to her and said, arise, for this is a Protestant church. I want to make you see the place where Martin Luther was condemned and the pain he suffered as a punishment for his pride. Bakit pride? Kasi he thinks he is matalino pa sa simbahan, sa authority ng simbahan. Question niya yung authority ng simbahan. Actually, he questioned the power, the ministry of the Holy Spirit. Hindi lamang ang simbahan, kundi question niya ang power and authority and the ministry of the Holy Spirit. Kasi ang Holy Spirit is in the church, guiding the church. Ngayon, kapag sinasabi mo na ang simbahan ay mali, ibig sabihin sinasabi mo na tulog ang Espiritu Santo. Hindi tinupad ng Panginoon yung pangako niya sa Matthew 28:20, I will be with you till the end of time. Parang sinasabi mo, natulog ang Espiritu Santo. Umalis ang Espiritu Santo. Ano sabi? I will send you the Holy Spirit to be with you forever. Good morning, Brother Pablo. Kamusta dyan sa Japan? Malamig ba? Dito malamig pa rin, brother. Okay? Ituloy natin Arise, for this is a Protestant church, sabi niya sa madre. Ang title niya, bro, is The Nun Who Saw Martin Luther in Hell. Si Sister Clotilde Michele. Baka dyan sa YouTube, bro. Okay. Sabi niya, at that moment, she saw Luther in the deepest place in hell. He was on his knees, surrounded by huge number of devils with hammers, kasi di ba si Martin Luther, proud siya na ibinartilyo niya doon sa katedral sa Cologne, Germany ba yon, yung kanyang 95 Theses. At saka dito, he was on his knees, surrounded by huge number of devils with hammers, driving large iron nails into his skull. He was consigned to the fires of hell for starting the fruit stand. He revealed against the church the authority established by Christ Himself. Kasi di ba, anong authority ibinigay? Ibinigay sa simbahan through St. Peter. Sabi niya, Matthew 16:18-20, I will build upon this rock, I will build my church, that even the gates of Hades shall not prevail against it. Verse 19, I will give you the keys of the kingdom.
Whatever you will bind here on earth shall be bound in heaven. Whatever you will loose here on earth shall be loosed in heaven. So Martin Luther rebelled against the authority established by Christ Himself. Kaya parang maniniwala talaga ako na totoo itong naging vision ng Madre. Although hindi ito sinabmit siguro for approval. Kasi ang simbahan natin, hindi tayo basta-basta nag-approve ng mga vision, apparition, miracle without a proper scrutiny, without proper study, mga kapatid. He's starting Protestant rebellion. And then, kung titingnan natin yung nga binanggit nga natin kanina, lagi natin inuulit-ulit, na kung babanggitin at babasahin natin sinasabi ng banal na kasulatan, may kalalagyan talaga yung mga gumagawa ng pagkakampi at pagkabahabahagi. Yun yung sinasabi sa Galatians 5:19-20. Kasama yan doon, dalawa na yun. Kaya nga pinapaiwasan sa atin ang mga taong ito ng banal na kasulatan. Romans 16:17-18. Matthew 12:30. Sino mang hindi panig sa akin ay laban sa akin. Let us remember, si San Pablo, mga kapatid, noong inuusig niyang iglesia doon sa Acts chapter 19, ano sabi sa kanya? Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig? Sino kayo, Panginoon? Ako si Jesus na iyong inuusig. Take note, the Christians who are believer, the church, ang inuusig ni San Pablo. Pero ano sabi ng Panginoon? Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig? You see? If you go against the church, which is the body of Christ, you are rebelling against Christ Himself. Not the church. Because the church is only the body of Christ. And there is only one body, one Lord, one baptism. Not many body. Kasi one church lang in-establish. Matthew 16:18. One God, one blood, one Lord, one body. One God, one body, one Lord of all. Ganda ng kanta niyan, di ba? One body. So when you rebel against the church, you are rebelling Christ, who is the head of the church. So therefore, ka-impyerno talaga na kasalanan. Kasi ang lumalabas doon, kung titingnan mo, kina-question ni Luther yung church. Parang sinasabi niya, natulog ang Espiritu Santo. Samantala, sinasabi sa banal na kasulatan, Psalm 121, your guardian never slumbers nor sleeps. Di ba? At saka doon sa Isaiah chapter 40, hanapin natin sa Isaiah chapter 40 para makita natin na hindi natutulog ang bantay. Hindi natutulog ang Espiritu Santo, hindi siya tulog-tulog. Pag sinabi mo ng gano'n na nagkamali ang simbahan, ibig sabihin, natulog ang Espiritu Santo, nagpabaya ang Espiritu Santo, hindi niya ginampanan yung kanyang rule. Okay, sabi dito Okay, sa Isaiah 40 verse 28, di ba ninyo alam, di ba ninyo batid, ninyo talos na itong si Yahweh ang walang hanggang Diyos? Hindi siya napapagod. Hindi siya napapagod. Sa isipan niya, walang makakatarok. Okay? Sa English, hanapin natin sa English, dito sa Isaiah 40 verse 28 sa King James ng mga kapatid nating protestante. Si paborito nila ito. May King James ako dito. Kailan ko ba ito binili? Ba, 2025 ko pa nabili. Yan. Tingnan natin ito sa Isaiah 40 verse 28 mga kapatid. Okay. He has not
hast thou not known, hast thou not heard, that the everlasting God, the Lord, the creator of the ends of the earth, fainteth not, neither is weary. There is no searching of his understanding. Okay? Hindi siya napapagod or nangihina. Ay, ibig sabihin, kung hindi siya napapagod, hindi natutulog. Yung sinasabi sa Isaiah, sa Psalm 129, He never slumbers nor sleeps. Ibig sabihin, si Martin Luther, kinwestiyon niya ang Panginoon. Hi, Preach. Good morning. Ikaw ba yan, Preach? Okay. Kinwestiyon niya ang Panginoon. Ay, natulog sa pansitan ng Espiritu Santo. Kaya ito, yung 95 thesis ko. Kaya nga, nag-counter ang simbahan, di ba? Nag-counter ang simbahan, yung Council of Trent, na kung ano yung ni-raise ni Martin Luther, ay pinanindigan ng simbahan na tama yung tama ang katuruan ng simbahan. Doon sa Council of Trent, mga kapatid. Sino ngayon pakikinggan mo? Si Martin Luther o ang simbahan? Kape na po tayo. Kausapin ng Panginoon everyday. Ayos yun, Brother Romy. Sige po. Ako nagkape na ako kanina. Yan. So, yun mga kapatid. Okay. So, nag-alarm na sa taas. Maaga daw yung wife ko ngayon. So, okay. So, yun mga kapatid. Na kung titingnan natin, kung si Martin Luther, kung titingnan natin, pagtagniin natin yung sinasabi ng banal na kasulatan, katulad ng mga nabanggit natin, talagang ka-impyerno yung ginawa ni Martin Luther. Kaya nga noong si Martin Luther, 8 million na mga Katoliko ang dinala ni Martin Luther. Kasama yung isang madre na kanyang dinala bilang asawa at ang Biblia. Dalawa daw dinala ni Martin Luther nung balik sa Catholic Church yung madre at saka Biblia natin. Kung i-qualify natin based on the Bible, ka-impyerno talaga yung ginawa ni Martin Luther. Alam niyo, after Martin Luther, after how many years, anong ginawa ng Panginoon? Kinounter niya ginawa ni Martin Luther. 8 million na mga Katoliko dinala ni Martin Luther palabas sa simbahan na katuparan doon sa sinasabi sa 1 John chapter 2 verses 18 to 19. At saka yung sinasabi sa Matthew 24 na maraming tatalikod sa pananampalataya. Kasama sila doon. Tumalikod sila sa pananampalataya. At saka 1 Timothy chapter 4 verse 1 to 3. Kasama sila doon sa mga tumalikod. Sila yun. Hindi tayo. Hindi ang Catholic Church. Di ba? And then, dalawa ang kanyang sinama. Ang kinuha, Madre at saka Biblia natin. Pero after how many years? 16, 17, 15, 17, di ba? Ang rebellion ni Martin Luther. Ang nag-counter ng Panginoon, nag-convert ang Panginoon ng 10 million katao. Because of the Our Lady of Guadalupe. Hindi lamang basta-basta ang kinonvert. Mga Aztecs, mga kapatid. Mga 10 million people. Okay, hanapin ko mga kapatid. So you see, di, lamang pa rin ang ginawa ng Panginoon sa simbahan. Nagbalik siya ng 10 million ka mga tao. Okay. Sabi dito meron ditong video. Our Lady of Guadalupe converted 10 million dito sa Uniquely Mary
Ito. God used Our Lady of Guadalupe to convert more than 10 million people over a period of 10 years, 1 million per year. And if you ever do the math, that would be roughly about 2,777 people and conversions per day. Have you ever wondered how on earth did they baptize so many people? Most videos talk about the story of Our Lady of Guadalupe, the apparition, sa uniquely, but there's also a lot of dito sa uniquely Mary, Our Lady of Guadalupe converted 10 million. Yan. So, inalis ni Martin Luther yung nagdala siya ng, ayan, tama yung Brother June. Kasama yun sa mga tinanggal nila. Brother Romy, inalis niya yung 7 books Bible. Yan yung kinuha ng mga protestante. Pero, Brother Romy, hindi nila maikala sa ebidensya na ang original 1611 na Bible ng King James ay merong deuterocanonical books. So, hindi na nila yun matatakasan. So, ebidensya na yun. Historical records yun. Kaya hindi nila madi-deny. So, later on, nawala na yung deuterocanonical book sa kanilang Biblia. Pero, yan nga, mayroon tayong ebidensya na yung deuterocanonical books ay makikita sa original 1611 na King James Bible, yung deuterocanonical, yung 7 books na nakasulat sa Griego. So, wala na, hindi na nila maitanggi yun. So, yun mga kapatid, bumawi ang Panginoon. 8 million ang kinonvert ni Martin Luther papunta sa kanyang palabas sa simbahan. Na kung titingnan natin, katuparan na sa sinasabi sa 1 John chapter 2, verse 18 to 19, they went out from us. If they are truly with us, they didn't come out. Basahin niyo 1 John chapter 2 verse 18 to 19. Ayun, sila yung katuparan. Tama yung sinabi ng Panginoon. Maraming tatalikod sa kanilang pananampalataya. Tumalikod. 8 million. And hanggang ngayon, maraming tumatalikod sa Catholic Church at nagko-convert doon sa mga sektang tatag ng tao. So, yun mga kapatid. Okay, so maybe that is by now mga kapatid. Maraming salamat sa mga nag-tap ng screen sa 13 na shares, sa mga nag-like, sa mga nag-comment, sa mga nag-send ng gifts, sa nag-likes 1.6k. Brother Rumi, Brother June, Mystery of Faith. Okay, iba pa, dito ngayon yung mga nag-tap ng screen na sina Winnie Lynn Posadas, si Caru, Brother Rumi, Betty ako, Weng, Brother Joseph Jones, 54377, si hirap naman, si Ring, si Jesse, Jem Rasonado, Villamor, si Roma 12, 17, 18, 19, ang kaanib ni Mang Eli, si GR 090317. So mga kapatid so kung ang basihan natin, sabi ni mayroon pala sinabi siya, mabuti nga umalis na bilang Katoliko. Kaso lang, Roma 12, 17, 18, 19, umalis. Yan yung katuparan dun sa 1 John chapter 2, verse 18 to 19. Kung titingnan natin, hi Jenny Clark, umabol si Jenny Clark. Miss Jenny, good morning. Kung titingnan natin, Roma 12, 17, 18, 19, sila yung katuparan, kayo yung katuparan sa sinasabi sa 1 John chapter 2, verses 18 to 19. At kung naumpisahan mo kanina yung sinasabi ko, ay delikado, may kahihinatnan ang mga taong gumagawa ng mga ito. Sabi ko nga kanina, ka-impyerno yung gawain na ganun. Kasi that is a rebellion against the authority established by Christ Himself. So nakakatakot. So kung si Martin Luther ay napunta sa impyerno, then ano magiging consequence ng mga taong sumunod sa kanya? They will receive the same fate. Yung fate na kapalaran o kahihinatnan.
So, bakit mo pa susundan? Di ba kung sumunod ka sa footstep ni Martin Luther, then go back. Dapat go back ka. Huwag mo siya sundan. Kung susundan mo si Martin Luther until the end, magmamatigas ka, talagang tahasan na yun na pag-rebelde din, katulad ni Martin Luther. Yeah. So, maybe that is by na mga kapatid. Shalom, and may God bless us and keep us safe and sound sa araw na ito. So, okay. See you, Brother Ruby, sa mga sunod araw. Hindi po yata kayo nakipag-isa sa Jubilee Cross natin. Yung pilgrimage ng Jubilee Cross natin dito sa ating parokya. Bukas po sa St. John the Baptist Chapel na po dadalhin yung Jubilee Cross. Kayo yata ang BNC Black Nazarene Chapel ay Our Lady of Guadalupe at saka Our Lady of Lourdes is kasama kayo doon sa parokya lang kayo. Hindi na kayo hindi na yata dadaan doon yung Jubilee Cross. Sa St. John na lang. Then after that St. John ay didiretso na doon sa parokya. So, yan. So, shalom mga kapatid. Winilin Posadas. Winilin, I am not a priest po. I am just a lay person like you, trying to do my part as a lay person na nakikibahagi sa threefold mission o threefold ministry ng Panginoon na pagiging hari, propeta at pari. Kasi when we were baptized ay nakibahagi po tayo doon. So dapat ginagampanan natin yung mga bagay na yun ayon sa kahit sa kakaunti nating kakayanan. So shalom, that is by now mga kapatid. May God bless us and keep us safe and sound sa araw na ito. Amen and amen.